Isang magandang araw sa ating lahat, no? Sa ating mga kababayang mga Pilipino sang sulok man sa mundo, no? Ah, Reaction video ko lang to, guys, sa mga kumakalat ngayon, no? Yung na videos kumakalat ngayon na sinasabi ng ibang mga loyalista dyan ni Norman Mangusin, no, na sinasabi naging bias daw ang mga journalist, bias daw yung NBI, chismoso daw yung hipi ng cybercrime, no. Reaction ko lang to, tsaka opinion ko lang to. So may sarili kayong opinion, may sarili rin akong opinion at saka reaction, di ba? Di ba nga sabi ko, lahat tayo may kanya-kanyang reaction tsaka opinion. So para naman ho sa akin na sa side ko, bakit ho sabihin natin na bias ang mga journalist, no? Kasi ang mga sinasabi ho ng mga journalist, ayon lang naman po yun sa sinasabi lang din ng NBI sa kanila. So kung anong sinasabi ng NBI sa kanila, yun din ang binabalita nila, 'di ba? O yun din ang sinasabi nila sa kanilang programa sa radyo or sa kung ano mang sa live nila, 'di ba? Hindi naman yan sila pwede gumawa ng storya na dagdagan kung ano man ang sinabi ng NBI. Hindi naman nila pwedeng dagdagan yan, hindi naman nila pwedeng bawasan yan. Kasi sasabihin ng NBI, pag dinagdagan nila ang sinabi ng NBI, sabihin sa kanila na, ay, wala naman ako sinasabi niyan si Sir Erwin Tulfo, wala naman ako sinasabi niyan Sir Vic Macalma, sa Percy Lapid, wala akong sinasabing ganyan. 'Di ba? Ganun ang sasabihin ng NBI sa ating mga journalist. Kasi ang kailangan natin dito transparency, 'di ba? Sino bang papaniwalaan ng tao? 'Yun ba ang batas at ang journalist na sila Sir Erwin Tulfo o yung mga Tulfo brothers, no, o ang ating mga radio announcer diyan, radio reporters, o yung mga taong gumagawa ng fake news, no, kumakalat ng mga videos ni Norman Mangusin na kung ano-anong mga lives diyan, 'di ba? Kita nyo naman, kahit na nasa kulungan si Norman Mangusin, marami pa rin kumakalat na mga live videos niya. So sino ang gumagawa niyan? Sino ang nagpapakalat niyan, 'di ba? 'Di ba yung mga tauhan niya lang naman, yung mga supporters niya lang naman, or yung mga IT niya or yung mga loyalist niya. 'Di ba? Sino bang maniniwala diyan na ang isang tao naka-detain sa NBI tapos nagla-live pa siya? So dapat, para matigil ng lahat ng mga ka-isyuhan na to, itigil na lahat ng mga palabas doon sa live ni Norman Mangusin, 'di ba? Yun lang naman ang parang hindi na matapos-tapos tong issue na ito tungkol sa kay Norman Mangusin. Parang araw-araw may issue, araw-araw may bagong tao na lumalantad na kung ano-ano, 'di ba? Na pinagtatanggol siya. Tapos magagalit sila sa mga basher ni Norman Mangusin. Opinion namin to, guys. Opinion namin to. Kayo may mga opinion rin para dipinsahan si Norman Mangusin, 'di ba? Tulad nga to ng isang tao, sabi niya nga sabi niya magsasalita daw siya, hindi naman daw siya panig, no, hindi naman daw siya kakampi o panig sa kay Norman Mangusin. Ano ngayon ang nangyayari sa iyo? Kasi bukang bibig mo ay pagdidepensa sa kay Norman Mangusin. So anong tawag mo diyan sa sarili mo kung hindi ka panig o hindi ka kakampi ni Norman Mangusin, di ba? So
So, okay, opinion mo yan. Kung yun ang acceptance mo sa sarili mo na hindi ka supporters, hindi ka loyalist ni Norman Mangusin, pero salita ka ng salita, tapos tinitira mo pa mga journalist, tsaka yung mga yung NBI, no? Ay papaniwalaan ng taon dyan, ng taong bayan, ay yung mga journalist. Kasi doon sila kumukuha ng balita, ng ibabalita nila sa i-update nila everyday sa NBI. Yun lang naman po yung yun lang naman po ginagawa ng mga journalist natin. O mga sinasabi mo diyan na mga bias na mga journalist, di ba? Tapos sinasabi mo na naging chismoso na si Sir Vic na hipi ng Cybercrime Division. Tapos pinipersonal si Norman Mangusin. Ano po ang kinalaman naman ni Sir Vic diyan sa pagpipersonal sa kay Norman Mangusin? Tapos sinasabi mo pa na sa Green Meadows siya nakatira at kapitbahay ni Sir Vic si Norman Mangusin. Anong pakialam niya kung kapitbahay niya si Norman Mangusin, di ba? Dapat nung kung pinipersonal niya si Norman Mangusin nung time na yon, lumabas si Norman Mangusin noon sa Green Meadows. Nag-ikot siya sa buong subdivision. Tapos nag-iiskandalo siya doon na gumising na kayo, tumulong na kayo kay mga mayayaman kayo. Busina sa ng busina doon. 'Di ba? Hinarang ba siya ni Sir Vic ng hipi ng NBI Cybercrime Division? Hinarang ba ang kanyang sasakyan? Kinausap ba siya? Kinumpronta ba siya? Para sabihin mo na namimersonal, sabihin mo na napaka-chismoso niya, sabihin mo na ginagawa niya ng issue. Hindi naman po si Sir Vic ang nag-file sa kanya ng case, di ba? Ang lumapit po sa NBI, kung alam nyo at napanood nyo ang video na to, ang videos ni Norman Mangusin, ang sabi niya, lumapit siya sa NBI para ipaalam sa NBI at kasuhan kung sino ang gumagamit ng kanyang mga fake accounts sa kanyang social media, sa kanyang Facebook account, tsaka yung sa kanyang YouTube account, kasi marami na nga daw gumagamit ng mga ganon na mga account under sa pangalan ni Norman Mangusin. Siyang lumapit sa NBI, hindi si Sir Vic o hindi ang mga NBI pumunta sa kanya para arestuhin siya. 'Di ba? Ngayon ho, ang nangyari nung nagko-complain siya sa NBI, binirify ngayon ng NBI ang kanyang complaint, inaccept ng NBI. Siyempre, nagrereklamo ka 'di ba? Ako nagrereklamo ako sa NBI, bakit hindi nila ako i-assess, 'di ba? Ngayon, nung inaccept nila ang complaint ni Norman Mangusin, nakita ngayon sa computer ng mga NBI o ng Cybercrime Division na mayroon pala doon mga pending case laban kay Norman Mangusin. Lumabas yun ngayon sa computer. So hindi pa personal yan ni Sir Vic Lorenzo. 'Di ba? Wala naman siya pakialam doon sa kay Norman Mangusin, di ba? Hindi niya sinugod doon sa Green Meadows, hindi niya hinarangan yon sa Green Meadows nung nag-iiskandalo si Norman Mangusin para gumising ang mga mayayaman doon, bubusinahan niyang buong subdivision doon habang nag-iikot siya sa subdivision at nagba-vlog siya. Hindi siya hinarang ni Sir Vic Lorenzo. Ngayon, sabihin mo na hindi patas si Sir Vic, bias si Sir Vic dahil kapitbahay niya at doon nakatira si Sir Vic sa Green Meadows. Hindi niya kasalanan yon na naging hippie siya ng Cybercrime Division at doon mismo lumapit si Norman Mangusin
sa Cybercrime Division, na hawak ngayon, na siya ang hipi ngayon ng Cybercrime Division, na si Sir Vic Lorenzo. Tapos sasabihin mo bias, chismoso, kung ano-ano pa, pinailan ng kaso ni Sir Vic dahil sa lahat ng mga kaso kagagawa ni Sir Vic. Hindi naman ganon, di ba? Siya ang kusang pumunta, siya ang kusang nag-complain sa NBI. Ngayon, binerify ng NBI. O tinanong siya, anong pangalan mo, ganitong anong saan ka nakatira, anong tunay mong pagkatao. Binerify ngayon sa computer diyan. Doon naman naglabasan ang kanyang mga pending case. Di ba mahirap ba intindihin yon? Wala na tayo doon sa pagtulong niya eh. Kung nakatulong man siya kung namigay man siya ng tuni-tuniladang mga kalabasa doon. Tapos na tayo doon sa issue na yon. Ngayon, ang hinaharap niya ay yung kaso niya. So hayaan ho natin ang NBI na mag-imbestiga sa lahat ng mga kaso niya. At di ba nga sabi nyo naman, may mga abogado naman si Norman Mangusin. Kukuha pa nga kayo ng international lawyer para sa kanya. May mga abogado siyang magagaling na wala pang hinawakan na kaso, na natalo, di ba? So hayaan ho natin ang NBI mag-imbestiga sa lahat ng cases niya, no? Dahil lumabas na yan, ipapasa nila yan ngayon sa korte. Ngayon, doon na ngayon, antayin natin ang resulta kung ano ang paglilitis sa korte ng kanyang mga kaso. Ganun lang ho yun eh. Wag naman ho natin husgahan yung NBI. Wag naman ho natin husgahan si Sir Vic Lorenzo. Wag natin husgahan ang mga journalist natin. Kasi sila, kumukuha sila ng informasyon nila doon kay Sir Vic Lorenzo. Kasalanan ba ngayon ni Sir Vic Lorenzo na bawat interviewin siya ng mga journalist o ng mga television reporters na yan, ng mga reporters? Kasalanan ba ni Sir Vic dahil siyang ang nagsasalita? Alangan naman sasabihin niya sa tauhan niya na sige, magsalita ka doon, ikaw ang magsalita doon sa media, sa lahat ng mga reporters. Siya ang hipi doon eh. So siya ang may karapatan na magsalita doon sa kaso ni Norman Mangusin, di ba? Kasi doon sa Cybercrime Division ang nakahawak sa kaso ni Norman Mangusin. Kaya wag niyo sabihin na naging bias siya o siya ang lagi nagsasalita. Siyempre, Cybercrime Division, di ba? So si Norman Mangusin nagreklamo sa Cybercrime Division para sa mga fake accounts na kumakalat gamit ang kanyang pangalan. Na ito ngayon ang hipi na si Sir Vic Lorenzo. Kaya kung sino mag-i-interview sa kanya ng mga reporters diyan, journalist diyan, siya ang nagsasalita. Hindi niya kasalanan na siya ang magsasalita diyan dahil siya lang talaga ang may karapatan para magsalita diyan dahil sa unit niya yan eh. Sa Department Cybercrime Division niya yan eh. Di ba? Hindi niya naman pwede na sabihin sa mga tauhan niya na sige, kayo magsalita diyan sa mga reporters. Oh. Hindi naman alam ng mga tauhan niya kung anong punot dulo, di ba? Siya ngayon ang nakakaalam doon dahil siya ang leader doon sa department ng cybercrime. Di ba? Huwag nyo naman sabihin na naging bias siya, naging personal lang pag ni Sir Vic sa kanya. Attorney rin yan eh. Di ba? Attorney rin yan si Sir Vic Lorenzo. Oh. Tapos sabihin nyo naging bias, lagi siyang naka-front sa mga reporters pag nag-interview. 'Di ba? Kung ano ang case na hinahawakan niya, anong mga file na mga complainant laban kay Norman Mangusin, yun lang naman ang sinasabi niya sa mga reporters o sa mga journalist. Wala na doon. Wala na siyang sinasabi na kung ano, na dinadagdagan niya pa na kung anong mga kaso laban sa kay Norman Mangusin. Yun lang ho, kung anong sinasubmit sa kanya,
na mga cases laban kay Norman Mangusin, yun lang din ang pinapaalam niya sa lahat ng mga TV reporters. Mahirap baga intindihin yun. Sasabihin nyo naging bias na sila, naging bias na mga journalist natin. Wala naman ibang kakausapin doon sa Cybercrime Division kundi si Sir Vic lang naman Dahil yun ang specialist niya, kaya doon siya inassign na siyang naging hipi sa Cybercrime Division. 'Di ba? Kaya siya ang lagi naka-front sa lahat ng mga reporters kung sino man nag-i-interview sa kanya. 'Di ba? Ganun lang naman yun Yung lumabas na mga human trafficking, hindi niya naman alam yan. Hindi naman siya nag-file ng case. Mga estafa, mga Bausi, kaso ng Bausi, kaso dun sa Autometrics, di ba? Ano pang mga kaso doon? Hindi siya. Yung pangangamkam ng lupa, hindi siya ang nag-file niyaan sa kay Norman Mangusin. Mga complainants yan ang pumunta sa NBI para mag-file ng kaso laban kay Norman Mangusin. Anong kinalaman ni Sir Vic diyan? Anong pamimersonal na ginagawa ni Sir Vic Lorenzo diyan sa kaso ni Norman Mangusin? 'Di ba? Hindi niya kasalanan yan na siya ang naging hipi sa department ng cybercrime. Kaya wag niyo ho sabihin na bias siya, hindi siya patas, nami-personal siya. Wag niyo ho sabihin yon. Ngayon, ang gagawin na lang ni Norman Mangusin, ang gagawin lang din natin, no? Antayin natin kung ano ang kinalabasan o ang takbo ng kanyang kaso sa korte. Dahil pagkatapos na yan, ipunin lahat ng mga evidence, lahat ng mga file na case laban kay Norman Mangusin. Pag naipon na yan ng NBI, ipipresent na nila yan sa korte. Pag present nila yan sa korte, bahala na ang korte diyan mag-sentensya. Bahala na rin si Norman Mangusin kung paano na ipaliwanag at depensa ng kanyang sarili para hindi siya maging guilty sa mga pinaparatang sa kanya, di ba? Okay, sinasabi naman ng iba diyan na may magagaling siya ng mga abogado, di ba? Na wala pang hinawakan na kaso na natalo. Kukuha pa kayo ng international lawyer. Ang korte hindi naman nagbabase diyan sa mga lawyers, kahit anong galing na mga lawyers kung malakas o matibay ang ebidensya na pinupukol kay Norman Mangusin, talaga makukulong siya, di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa isang vlog ko noon na kung maalala nyo si Chief Justice Renato Corona, napakagaling na mga abogado. Halos lahat ng mga abogadong magagaling kinuha niya yon. May retired associate justice pa na tumayo bilang defense panel niya. Ano nangyari sa kaso ni Chief Justice Renato Corona? Before na lahat na ng mga abogado na magagaling binigay sa kanya, kinuhaan niya sa defense panel niya. Ano nangyari sa kanya? Nahatulan pa rin siya ng guilty dahil sa tibay na mga ebidensya na ibinato sa kanya. So ganun din yung mangyayari ngayon kay Norman Mangusin. Di ba? Itong mga evidence na to, kung hindi niya mapatunayan na nagawa niya yan o hindi niya man nagawa, absuelto siya. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Korte ang maghahatol diyan. At ang korte magbabase ngayon sa mga ebidensya
laban sa isang akusado na sa Norman Mangusin. Ganun lang yun, guys. Hindi na natin kailangan magtalo-talo pa, hindi pa natin magparinig na bias ang journalist, bias si Sir Vic Lorenzo, bias ang NBI, na kapitbahay niya o chismoso si Sir Vic Lorenzo. Wag naman ho sana ganon. Wag nyo ho pangunahan. At wag nyo naman sirain si Sir Vic. Dahil hindi niya kasalanan na siya ang naging hipi ng Cybercrime Division. Yun lang po ang aking personal opinion at reaction sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda, no, sa ating mga journalist at saka sa ating NBI. Kasi guys, pag hindi yan ginawa, pag hindi yan inaresto ng mga NBI, si Norman Mangusin, kaya ano yan sila, kakasuhan rin yan sila, diba? Ganun lang naman yun eh. So antayin na lang natin, sana tumahimik na ang lahat, no? Tapos antayin na lang natin kung anong resulta na lalabas o hatol ng korte laban kay Norman Mangusin. Ganun na lang, guys. Antayin na lang natin, huwag na tayo magbatuhan ng kung ano-anong hindi magandang pananalita, 'di ba? Yung iba pa diyan nagmumura. Hindi, wala kang karapatan murahin ang isang tao, no? Huwag ka magmura sa kapwa mo. Dahil una-una, at isipin mo mabuti, hindi ikaw ang nagpapakain sa taong minumura mo. Pag hindi ka lang naman minumura, hindi mo rin kailangan magmura. 'Di ba? Kasi kabastusan na pag-uugali ang taong nagmumura sa social media. 'Di ba? Kasi meron diyan mga defender ni ni Norman Mangusin. Nalintik mong magmura. Hindi magandang pag-uugali 'yan. Isasaywar mo yung mga tao sa social media tapos murahin mo ng murahin. Lumaban ka ng patas. Pag hindi ka minumura, huwag mo murahin ang tao. Huwag mo murahin kung sino mang mga basher ni Norman Mangusin. Dahil una-una, hindi ikaw nagpapalamon sa taong minumura mo. Ni isang katiting, isang butil na bigas o kanin, hindi ikaw nagbibigay sa kanya. Kaya wag na wag mumurahin ang mga taong nagbabash kay Norman Mangusin. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Kabastusan na pag-uugali yan, murahin, magmura ka na magmura diyan sa sa social media. Pwede ka magbatikos, pwede mo i-bash ang mga basher ni Norman Mangusin in a nice way. Pero hindi mo kailangan magmura. Hindi mo kailangan murahin ang mga tao na naniniwala sa katotohanan. O palagay natin, maliman yan sila, maliman kami sa aming paniniwala. Pero wala ka pa rin karapatan para murahin kami o murahin mo kung sinong tao na nagbabash kay Norman Mangusin. Ganun lang yan. Maraming salamat sa araw na ito at God bless sa atin lahat.